Mga ka-TH, nag-uukay ka ba ngayon at biglang may lumabas na tatlong magkakahiwalay na bato na bumubuo ng perpektong tatsulok o triangle formation? Huwag ka munang magdiwang at huwag ka munang mag-assume na nandyan na agad sa ilalim ang iyong target. Marami sa ating mga kasamahan ang nagkakamali rito. Oras na makakita ng tatsulok na forma ng mga bato, inaakala nilang naroon na ang katapusan ng kanilang paghihirap. Ang totoo, ang pag-analyze sa ganitong uri ng marka ay nangangailangan ng matinding pagsusuri. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng malalim kung paano mo malalaman kung ang formation na ito ay isang spot marker na nagsasabing dito na mismo ang lokasyon o kung ito ba ay isang direction sign na nagbababala na doon pa sa kabilang direksyon ang kailangan mong puntahan. Kaya manood ng mabuti mula simula hanggang dulo dahil ang maling interpretasyon sa markang ito ay maaaring magdala sa iyo sa walang katapusang pag-uukay sa maling direksyon o ang mas malala sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang unang hakbang na dapat mong gawin kapag nakalantad na ang tatlong bato ay ang pagsukat sa distansya ng bawat isa. Huwag mo muna silang galawin o alisin sa kanilang original na position. Ang geometry o ang hugis ng tatsulok na binuo ng mga sundalong Hapon ay may malaking mensahe para sa atin. Kung sinukat mo ang agwat ng tatlong bato at nakita mong magkakapareho o halos pantay ang distansya ng bawat isa, halimbawa, tig-2 talampakan ang layo ng bawat bato sa isa't isa, ito ay isang equilateral triangle. Sa aking karanasan, ang ganitong forma ay madalas na isang spot marker. Ibig sabihin nito, ang sentro ng tatsulok ang iyong pangunahing punto. Ang kayamanan ni Yamashita o ang mismong deposito ay maaaring nasa ilalim mismo ng gitnang bahagi ng formation na ito. Ang tatlong bato ay nagsisilbing selyo o proteksyon na nakatutok sa mismong shaft o tunnel pababa. Paano naman kung ang tatsulok ay hindi pantay? Kung may 2 bato na magkalapit, ngunit ang ikatlong bato ay nasa mas malayo, o kaya naman ay talagang tabingi ang forma, ito ay tinatawag nating isosceles or Iscalin triangle. Mayroon itong isang natatanging anggulo na mas matulis o tinatawag na apex. Kapag ganito ang iyong nahukay, otomatiko itong magiging isang directional sign. Hindi ibig sabihin na nasa ilalim nito ang deposito. Ang pinakamatalas na dulo o ang batong humaba, ang distansya, ang siyang nagsisilbing arrow o pointer. Itinuturo nito kung aling bahagi ng dingding ng iyong hukay ang dapat mong sundan at kung gaano pa kalayo ang iyong lalakarin patungo sa susunod na marka. Ngayon, matapos mong makuha ang tamang sukat at hugis ng tatsulok, ang sunod na hakbang ay ang masusing paglilinis sa ibabaw at paligid ng bawat bato. Huwag gagamit ng matatalas na bakal na pansungkit upang hindi mabura ang mga natural o sadyang marka. Tignan mong mabuti ang ibabaw ng tatlong bato. Kung ang mga ito ay pare-parehong patag o flat ang ibabaw na tila ba sadyang tinabas para maging pantay, ito ay isang malakas na indikasyon ng floor o isang ceiling layer. Ginawa ito ng mga sundalong Hapon upang maging matibay na takip sa isang shaft. Ito ay isang solidong patunay ng isang spot marker. Pinapakita nito na mayroong artificial structure na ginawa sa ilalim at ang layunin ng mga bato ay takpan ang daanan pababa
patungo sa deposito. Ngayon ay suriing mabuti ang bawat sulok ng tatlong bato. May nakikita ka bang ukit na tulad ng isang tuldok, maliit na butas o kaya ay guhit? Kung ang tatlong bato ay walang anumang ukit at pantay lang ang pagkakalagay, nananatili itong spot marker. Ngunit kung may isang partikular na bato sa tatlo na may natatanging marka, halimbawa ay may maliit na lubog o ukit sa ibabaw nito, ang batong iyon ang iyong magiging gabay. Kahit mukhang pantay ang tatsulok, kung ang isang bato lang ang siyang may marka, nagbabago ang kahulugan nito. Iyon ang nagsisilbing pointer na nagtuturo ng direksyon kung saan nakatago ang susunod na pahiwatig o marka o ang lagusan. Ngayon, ang pagiging isang epektibong treasure hunter ay hindi lang nakadepende sa nakikitang bato. Kasama rito ang pag-intindi sa kalikasan ng lupang iyong hinuhukay. Ang konteksto ng paligid ay magsasabi kung ang tatsulok ay sadyang inilagay o natural lamang. Kapag nandoon ka na sa area ng triangle formation, suriin ang lupa sa loob o sa gitna ng tatlong bato kumpara sa lupa sa labas ng formation. Kung napansin mong ang lupa sa gitna ay mas malambot, madaling makuha o may halong mga uling at saka pira-pirasong basag na brick o sadyang iba ang kulay, ito ay tinatawag na disturbed soil. Indikasyon ito na ang bahaging iyon ay nahukay na noon at muling tinakpan. Ito ay isang klasikong palatandaan ng isang shaft, tunnel o silyadong lagusan na direktang nasa ilalim ng iyong mga paa na nagpapatunay na ito ay isang spot marker. Kung ang tatsulok naman ay napatunayang isang direction sign dahil sa matulis nitong anggulo, maaari mong gamitin ang lumang formula ng mga treasure hunter upang malaman ang distansya ng susunod na hahanapin. Sukatin mo ang distansya mula sa dalawang batong magkakahanay patungo sa batong itinuturo ng matulis na dulo. Ang distansyang ito, kung isasalin sa talampakan o metro, ay maaring ang eksaktong sukat ng layo ng susunod na marka o ng mismong deposito mula sa iyong kasalukuyang position. Halimbawa, kung may distansyang 3 talampakan ang pointer stone, maaring may 3 metro o 3 talampakan pa ang kailangan mong hukayin patungo sa direksyong itinuturo nito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang babala at kaligtasan. Kaya mga ka-TH, dito tayo sa bahaging nais kong magbigay ng isang seryosong paalala. Ang mga tatsulok na forma ng mga bato ay hindi lamang ginamit bilang gabay upang mahanap ang kayamanan ni Yamashita. Madalas din itong gamitin ng mga sundalong Hapon bilang disenyo para sa mga mapanganib na booby traps. Kung ang tatsulok na iyong nahukay ay nakaharap pababa o ang tinatawag na inverted triangle, kung saan ang patulis na dulo ay nakaturo pababa sa ilalim ng lupa, marapat na doblehin ang iyong pag-iingat. Ang ganitong forma ay maaaring magsilbing pressure plate o babala na ang mga batong ito ang humahawak sa bigat ng lupa sa itaas. Oras na galawin mo ang isa sa mga batong ito nang walang tamang suporta o proteksyon sa iyong hukay, maaari itong magdulot ng biglaang pagguho ng lupa o pag-trigger ng isang lumang patibong. Laging unahin ang iyong kaligtasan bago ang anumang bagay. Walang halaga ang deposito kung itataya mo naman ang iyong buhay.
Ang pagbabasa ng bawat marka sa ilalim ng lupa ay parang pagbabasa ng isang sinaunang mapa. Kailangan mong tignan ang bawat anggulo, bawat sukat at bawat kondisyon ng paligid. Huwag magmamadali. Ang tamang pagsusuri sa tatlong batong naka-triangle formation ay ang susi upang makatipid ka sa oras, pagod at upang maiwasan ang panganib. Ikaw ka-TH, anong uri na ng triangle formation ang iyong nahukay sa iyong site? Ito ba ay pantay ang sukat o may partikular na direksyon na itinuturo? I-comment mo ang iyong karanasan at kwento sa ibaba upang mapag-aralan natin. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.